Ay Muntag. This morning, I'd like to nagunaw ko ba kada tan-aw nako sa Facebook, social media kanang pirmi gyud mo kuan ba musud lang dito sa imong timeline mga debate, magsyagit with regards sa ilang mga pagtuo sa scriptures. And ganahan ko nga magpalahi nga instead of kanang debate or answering mga panagkalaina nato sa usag-usa sa mga lain nga denominations, mas ganahan ko nga to follow the example of the Savior. Ang example manggod sa atong manluluwas is that wala gyud siya nangita og sayop sa mga Parisiyo o mga Sadduceo. Though he warned us to be careful with the leaven of the Pharisees and Sadducees, but his life is not all about kanang studying the wrongs and mistakes of other denominations sa iyang panahon, the Pharisees and Sadducees. He went about preaching his gospel, he went about doing good, and there was one occasion gani nga ang iyang mga disipulo ni report sa iyaha nga ipabuyag sa iyaha because there are people who are using his name, um, to preach the gospel and using his name para mag-ayo or mag-cast out of devils. And Jesus Christ told them that um, dili kinahanglan buyagon for who that is with us is not against us. So kung kinsa tong um, dapig kanato, dili na sila batok kanato. And can you imagine the example of the Savior nga wala siya nagbuyag ato kay nigamit to siyangan, so dili to batok kanato. So wala niya gi-encourage or wala niya gibuhat ang gusto nga ipabuhat sa iya mga disipulo, but gibuyag niya, giingnan niya ang dili batok kanato or ang naa kanato dili batok kanato. Now this morning I'd like to share with you a scripture whatever denominations you have, and I hope nga we will build on common beliefs because the true disciples of Jesus Christ will follow his example. His example is not kanang mangita sayop sa lain tao, sayop sa lain nga domination, and then para pamatud-an nimo ang imong simbahan tinuod, pangitaan nimo silag sayop. That is not how to preach the gospel. That is not the example of Jesus Christ. If we are true disciples of Jesus Christ, if we are members of the true religion that was established by Jesus Christ, if we claim ourselves following the Savior, if we claim ourselves that we follow or emit or kanang atong ginasunod ang example ni Jesucristo, if we claim in short as disciple of Jesus Christ, we will preach the gospel according to how Jesus Christ preached the gospel. And this morning I'd like to share with you a scripture, and I hope that those kanang na mga giagian sa ilang kinabuhi karon will learn and will stay in their faith in the Lord Jesus Christ. Pinaagi ani nga scripture. Kani nga scripture is found on Mark chapter 4 verses 38 hangtod sa 40. Diri sa kani nga nahitabo in verse 38, ingon si Mark, and he was in the tender part of the ship asleep on a pillow, and they awake him and said unto him, Master, carest thou not that we perish? Sa verse 37, ingon siya diri, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. So nay usa ka great storm or unos nga niabot nga nipuno, hapit na mopuno sa ilang gisakyan nga barko. And then sa verse 38, si Jesucristo natulog na hinanok on a pillow. And because sa kakuyaw,
ang iyang mga disipulo, iyang mga apostles, they awake him and say unto him, ingon pa, pagpukaw nila, Master, carest thou not that we perish? So can you imagine this kind of question to the Savior? And mura siya dili siya, murag nawala ang ilang respeto sa pagod. Carest thou not that we perish? Kung sa Binisaya pa, wala ba ka nabalaka nga pwede ta mamatay? Kay si Kristo nahinanok lang aning higayuna sa dito sa ship. Natulog siya, nahinanok, and then ang iyang mga disipulo nahadlok. So I can also understand the feeling of this disciple sa sama nato kung naay hapit na siguro malunod ang barko kung ibutang nato ang atong kaugalingon sa ilang sitwasyon. Other siguro is in panic na. So magkaguliyang na, panic na ang tanan, kay gusto luwason ng kinabuhi, ang uban mahadlok, nerbyoso na, o because of the things nga nahitabo. And usahay kung during the panic, ang mahitabo nimo is you can speak words nga dili na maayo sa imong isig katawo, and in this instance they speak words ngadto sa atong manluluwas nga si Hesukristo. And then inani ang gisulti, carest thou not that we perish? Wala ba kay pakialam kung kita will perish? Wala ba kay pakialam nga mga matay na ta? And then in verse 39 ingon siya diri, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. So si Kristo, una, wala niya gi-rebuke iyang mga disciples, but ang iyang gibuhat first is to calm the wind. He said to the sea, Peace, be still. And he rebuked the wind. And then there was, pagkahuman ana, the wind ceased, and there was a great calm. So sa dihang nikalma na ang tanan. Sa verse 14 ingon din ang atong manluluwas ngadto sa iyang mga tinun-an. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? So sa verse 40, nangutan na siya sa iyang mga disipulo, nganong nahimo man mong mahadlokon kaayo? And then sunod niya nga pangutana, nganong nawala ang inyong hugot nga pagtuo? Sa una, when I come across to the scripture, I always pirmi lang yun na akong makita how powerful and how great is our Savior, that He's only commanding the wind and the sea, and the wind ceased, and there was a great calm. I was really amazed with His power, and my thoughts is dito lang, and wala na ko nabantayan other things nga pwede na itong makatunan dinhi. Now, una, because of fear, duha ka butang lang nga gustong gi-emphasize sa atong manluluwas diri. Unang pangutana niya, why are ye so fearful? Nganong nahimo mong mahadlokon pag-ayo? And then the second question is, how is it that ye have no faith? Nganong nawala man ang inyong hugot nga pagtuo? Diri duha ka butang nga nakita niya sa mga disipulo. But the triggering factor, because nganong nahimo silang fearful, nahimo silang nawala ilang hugot nga pagtuo, because of the stimuli, which is the great storm. And the great storm causes them to think that they will probably die in the experience. And because of the thought nga pwede silang mamatay, they panicked, that even the utter words to the Savior, carest thou not that we perish? Wala ba kay pakialam nga mga matay na ta? Now, what I've learned diri sa kaning scripture, gusto na ko i-emphasize kaning duha. Ang kahadlok, kung ato ni siyang estudyuhan, according sa there is reason nga nung naatay kahadlok. Pareho sa pain, there is reason nganong God created us and designed us to feel pain. Ngano, because kung dili ta ka feel, naay usa ka tawo nga nasay condition nga dili siya kabati og kanang sakit. Dili siya kabantay nga nasamad na siya.
because di siya kabati og sakit. Subot pasabot di ay ang kaning pain kanang rason ani is para ma-aware ta nga nasamad na ta, nga naay delikado nga nahitabo sa tua sa atong panit or kwan. So it will warn us to the possible nga grabe nga danger, and that is pain. Also ang fear, ang kahadlok, kung dili siya sobra, mahimo ni siyang makaprotekta nato ang kahadlok, tungod kay if we are aware kung natay kahadlok, aware ta, and then mangandam ta unsa atong buhaton para dili mahitabo ang atong gikahadlukan sa tua. So normal ang fear sa tanang tao, and the Lord Jesus Christ did not question nganong nahadlok man mo. Ang iyang gi-question, ingon siya, why are ye so fearful? Subot pasabot, ang kahadlok dili siya sala, ang kahadlok dili siya dautan, pero ang dautan ingon siya, why are ye so fearful? Ang gibuyag niya, because they are so fearful. Nahimo silang mahadlokon kaayo. Nakabaton sila og dako nga kahadlok. So muna siya ang sayop. Now, nganong sayop man ni siya? Sa dahang sila nahadlokon kaayo, kung kita mahimong mahadlokon kaayo sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, mawagtangan ta sa sakto nga panghunahuna, mawagtangan ta sa sakto nga iistorya, that like the disciples, ilang gusulti sa Savior, carries thou not that we perish. So inala ilang na sulti sa manluluwas, it is because of the fear. Not because of the fear, but it is because of the reason is that they become so fearful. So the word is so fearful or very fearful at that time. So unsay gusto itudlo sa atong manluluwas ani nga panahon? Dili dautan nga mahadlok, ang dautan kung kita mahimong grabe ka mahadlokon. Ngano man, unsay mahitabo kung kita mahimong grabe ka mahadlokon? It will teach us nga kung kita mahimong grabe ka mahadlokon, nangutana siya sa ikaduha nga higayon, how is it that ye have no faith? Ang mga disipulo ni Jesucristo, I know that they have faith. We have to remember when Jesus Christ invited them to come, they don't question the Savior kinsa man ka, but they followed the Savior without question. All of these disciples, they did not question. Peter, James, and John, sa diyang when the Savior asked them to follow Him, gibiyaan nila ang ilang bangka sa ilang pagpangisda, and gibiyaan gani nila ang ilang mga kuha, and they followed the Savior. Matthew is a tax collector. When Jesus Christ invited him to follow him, Matthew followed the Savior without any question. So meaning to say, these disciples of Jesus Christ, these apostles of Jesus Christ, naagyud ni sila'y pagtuo, hugot nga pagtuo or faith. Dili lang pagtuo but hugot nga pagtuo ang faith. Now at this time, nangutana ang Savior, why, how is it that ye have no faith? Sa unsa mang paagi nga nawala ang inyong hugot nga pagtuo? Now, this is a very good question that this disciple, wala niya pangutana ngano nawagtangan mo mo pagtuo. But nangutana siya, sa unsang paagi man mo nawala ang inyong pagtuo. Meaning to say, Jesus Christ at this time wants his disciple to know what is the reason why they lose that faith. How is it? Sa unsang paagi nawala inyong hugot pagtuo? It will go back to the first question, because they are so fearful. The reason nga nung nawala ang hugot ng pagtuo, it is because they become so fearful. So meaning to say, what we can learn is, when we become so fearful, it will vanish the faith. But pasabot, pwede na to siyang balihon. We should not so fearful, and we should be more faithful. If we become more faithful, it will vanish the fear. So inana siya kanindot.
kaning duha, fear of faith, pwede ni siya mahimong magmadaogon sa atoa depende kung asa sa duha atong atimanon. Kung atimanon nato ang atong mga kahadlok, unya mo grabe ang atong kahadlok, makapawagtang na sa atong hugot nga pagtuo. Pero kung atimanon nato ang atong hugot nga pagtuo, makapawagtang na sa atong mga kahadlok. Now Jesus Christ in verse 41, ingon si Mark, and differed exceedingly and said to one another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Now can you imagine those words? They realize the power of Jesus Christ. But hopefully, they will also realize sa mga pangutana ni Hesus Kristo. Now sometimes we're so amazed with the power, with the miracles nga nahitabo sa atong kinabuhi, but malimtan nato usahay ang paghunahuna o pagkat-on sa mga pwede itudlo sa Ginoo sa atua during the trials. Sometimes when we have trials, mga pagsuway sa kinabuhi, walay kwarta, walay trabaho, walay bugas, walay panimalay, nag-abang lang, or na mga problema, sakit, na ospital atong mga minahal sa kinabuhi. Sometimes in those times sa kinabuhi, we focus solely on the trials. We forgot to think unsa kay gusto itudlo sa Ginoo sa ako. Unsa kay pwede na kong makatunan ani nga eksperyensya. And sometimes we become so fearful that during those times, mahwala ang atong hugot nga pagtuo tungod kay nahadlok ta pag-ayo. And sometimes because nga na tungod sa atong mga kahadlok, daghan kayo ang mga tao nga mag-question sa Ginoo, ano nahitabo man ninako? Nganong ako pa man? We question the Lord to a very wrong question. Nganong ako pa man? Unsa man gusto nato adto nas uban? The reason nganong naa ka ana nga higayon, nganong naa ta, nganong niagi ta ana nga mga pagsuway karon, because naay espesyal ang Ginoo nga itudlo sa atoa. Gusto niya nga at that time dili ta mahimong mahadlokon, grabe ka mahadlokon, but at that time kinahanglan mahimo tang makabaton o grabe nga hugot nga pagtuo enough to banish the fear. Not so fearful to banish the faith, but faithful enough to banish the fear. So hopefully kinsa to sa inyoha, sa ato mga nining adlaw, nining mga panahona nga naay mga pagsuway sa kinabuhi. I pray that you will receive the enlightenment from the Lord, that you can overcome the fear, that you will not become so fearful, but you will become so faithful to vanish the fear. O gana lang siya akong share sa karon sa pangalan ni Kristo. And I'm so grateful sa inyong if anybody nga nakakita ni nga video, and please share kung tanaw ninyo makatabang ni kasi na mo mga amigo, amiga nga need kani nga mensahe. And I'm so happy nga naabot mo until now ani nga, and actually kanang I'm so nga nabitaw napulaan ako nga magdebate about sa mga relihiyon, and that's a very reason nga I share this video, that to encourage nga kita kung dili ta pare-pareho ang atong mga relihiyon, dili pare-pareho ang atong mga doktrina, let's respect the difference. Respetuon nato kung asa ta dili pareha. And then let's build, i-build, atong palambuon ang mga butang nga pareho ta. Samaan ni siguro pareho ta sa mga kasinatian, pareho ta nga kinahanglan sa mga pagtulunan sa tong manluluwas. Let's build kung asa ta pareho. We build the common beliefs, and let's respect the differences.
Meaning to say, kung diferensya ta ani nga doktrina, then will not talk about it. Will not dili ta nato tagaan og importansya ang mga diferensya nato. Kay kung magsige na lang tag tinan-away sa tong mga diferensya, murag ba nag-asawa, magtinan-away sa diferensya, di gyud na sila magkasabot. Gubot gyud ilang kinabuhi. Inana sad ta. Ani puy gubot atong ang atong kuan pagpuyo, dili na siya Kristohanon nga pagpuyo. Ang Kristohanon nga pagpuyo mao ang pagbuild, pagpalambo sa mga butang kung asa ta pareha. And let's not talk about differences. We'll talk about asa ta pareha, unsay makatabang nato, unsay makahimo nato nga mas malinaw. O salamat kayo, and I hope nga the blessing of the Savior, the grace of the Savior will come to your way, to you and to your family. Thank you, and in the name of Jesus Christ, Amen.